Anyway, alam ko medyo mainit na mga kababayan itong usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Ano po? So ngayon, pakinggan natin mga kababayan. Ito naman nakita nating balita about po kay Senator Coco Pimentel na kung saan, sabi ko nga sa inyo kanina, painit na ng painit ang usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na naging dahilan pa nga yan mga kababayan para maghamon etong si Senator Coco Pimentel sa kanyang mga kasamahang senador na isang tabi ang kampanya at unahin po etong impeachment. Kita nyo mga kababayan ha, umiingay na ngayon etong si Senator Coco Pimentel at ang panawagan niya, itigil na muna ninyo ang pangangampanya ninyo. Unahin natin ito at umpisahan na natin. So ngayon, pakinggan po natin ito. Hinamon ng isang senador ang mga kasama niya sa Senado na isang tabi ang pangampanya at unahin na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ilang House Prosecutor naman naniniwalang delaying tactics lang ng bise ang pag-aayos niya ng petisyon sa Korte Suprema. Tsaka mga kababayan ha, ito yung isang dahilan kung bakit kinakabahan itong si Sara Duterte. Matibay kasi yung ebidensya na nagbanta siya. Tandaan niyo po yun ha, bukod dun sa matibay na yung ebidensya na hindi nila maipaliwanag kung saan napunta yung 612.5 million na hinahanap ng sambayan ng Pilipino, matibay din yung ebidensya mga kababayan na nagbanta siya sa buhay ng presidente. Kahit pasabihin ni Bato de la Rosa na conditional threat yan mga kababayan, threat pa din po yan, pagbabanta pa rin po yan. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, siguro yan yung isang dahilan din kung bakit hinihiling na agad-agad nila na ipawalang bisa ito ng Korte Suprema itong impeachment laban po kay Sara Duterte. Kasi nga natatakot na sila. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Delaying tactics. Ganyan ang tingin ng ilang House Prosecutor sa petisyon ni Vice President Sara Duterte para ipatigil sa Korte Suprema ang pag-usad ng kanyang impeachment case. You will always Wait nga lang mga kababayan, nasan yung nag-comment dito? Sabi dito, tama na BBM, wala kang nagawa sa Pilipinas. Ungas ka ba? Wala ba nagawa? Wait nga lang. Punta tayo sa Facebook natin. Bulag ka ba? Eto, yung mga didisit dyan, baka may nakatutok. Eto, tingnan nyo mabuti itong nagawa ni Presidente Marcos mga kababayan. Baka kasi hindi alam nung iba. Ipakita natin dito mga kababayan para makita ng mga team reply na didisit na eto yung nagawa ng presidente. Mga kababayan, ayan o. Ayan, eto yung isa sa eto talaga mga kababayan sa totoo lang, yung isa sa pinaka-paborito kong nagawa ni Presidente Marcos. Eto pong etong 10.8 billion na utang ng mga magsasaka na burado na. At yung pamimigay niya ng lupa sa mga kababayan po nating magsasaka. Yan po yung isa sa pinakamaganda po talaga na nangyari mga kababayan at nagawa ng administrasyon ni PBBM. Ayan para dun sa mga dun sa mga bulag dyan, eto. Ayan, wala naman nagawa, hindi natin nakikita yan. Wala talagang nagawa ito si PBBM. Ayan hindi natin nakikita yan. Bulag tayo kasi tayo, kaya nga mga didilis tayo kasi wala tayong utak tapos mga kababayan, bulag tayo sa katotohanan kasi baliw na baliw tayo kay Digong. Ano po kaya yan? Hindi natin nakikita yan. Hindi natin nakikita yan kasi bulag tayo kay Digong. Anyway, balik na tayo dito. have parties doing that and delaying the case all the way up to the Supreme Court para lang tumagal. Pero ayon sa kampo ng bise, nag-file siya ng petisyon para questionin yung proseso. Hindi ibig sabihin nun na ayaw na niyang humarap. Hindi, yun na rin yun. Yun na rin yun. Yun na rin yung ipinapahiwatig ninyo. Kaya kayo nag-file ng petisyon kasi ayaw talaga ni Sara Duterte na humarap sa trial. Yan mga kababayan. Yan yung katotohanan dyan. Ayaw na ni Sara Duterte humarap sa trial kasi kinakabahan na siya. Natatakot na siya mga kababayan. Kaya nga ngayon, yung mga abogado niya ang kumikilos para ipawalang bisa etong impeachment laban po kay Sara. Di ba kung matatandaan nyo, kapag tinatanong etong si Sara Duterte kung ano po ang ginagawa nilang hakbang, kung ano yung plano nila para idepensa etong impeachment laban kay Sara Duterte since na-impeach na nga po siya dyan sa Kamara, di ba ang lagi niyang sinasabi yung mga abogado na niya yung bahala. So ngayon,
Since yung mga abogado na niya, yung bahala, ang ginawa nitong mga abogado niya, nag-file ng petisyon. Kasi nga mga kababayan, mataas pa rin yung pride ni Vice President Sara Duterte. At siguro mga kababayan, ang gagawin niya dito, once na umusad na etong trial, kung ano yung ginagawa niya sa Kamara ng mga pag-iwas, yun din yung gagawin niya dito. Pihado, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang mga iginigiit ni VP Sara ang dapat na 1-year ban matapos ihain ang unang impeachment complaint noong December 2. Pero paglilinaw ng Kamara, hindi pa naman formal na nag-uumpisa ang impeachment process hanggat hindi ito na ire-refer sa Committee on Justice, alinsunod sa House Rules. Yung una pong tatlong impeachment complaint ay hindi naman po ito na-refer sa Committee on Justice. Hindi po ito magi-stand yung kanila pong argumento. Wala rin Tama. daw grave abuse of discretion na nangyari dahil lang tumagal ng 2 buwan sa opisina ng House Secretary General ang 3 impeachment complaint bago nag-aproba ng ika-4 na reklamo. Ito pong fourth impeachment, dumaan naman po sa tamang proseso at talagang na-comply naman po yung 1/3 requirement. Nanindigan din ang mga prosecutor na walang nilabag ang opisina ng SecGen nang hindi nito ipadala agad ang 3 reklamo sa House Speaker. Sa ilalim kasi ng House Rules, wala ring specific number of days na pwedeng tumagal sa SecGen ang mga verified complaint. Tama. Nakasaad lang dito na immediately refer sa opisina ng Speaker oras na ma-verify. Sa Senado, gusto ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na magpatawag ng caucus o meeting si Senate President Cheese Escudero para mapagdesisyonan na ang pag-convene nila bilang impeachment court. Isang tabi ang kampanya ng Under the priority ang impeachment. Kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. Nako, masakit yun. Dagdag pa ni Pimentel, kaya na ngang Masakit yun. Kung ayaw ng mga senador, mga kababayan, ay di aminin na lang natin sa taong bayan na ayaw nila. Masakit yun mga kababayan kasi kasiraan ng Senado yan pagka ginawa nila yan. Kaya nga mga kababayan, kung talaga namang may malasakit sila sa sambayan ng Pilipino, 2 lang naman yan eh. Una, sisimulan nila yung impeachment mga kababayan at itutuloy-tuloy na nila. At iisipin nila na umiinit na nga ang panawagan na umpisahan na. Pero mga kababayan, para naman sa akin, kung ako tatanungin nyo, opinion ko dyan, siguro inaayos pa nila yung especially yung pagdadausa ng impeachment mga kababayan and then yung magiging proseso. Kaya siguro sinasabi ni Senate President Chis Escudero na by July or June uumpisahan kasi nga unang-una yan ay nangangahulugan din mga kababayan na para makapaghanda etong kampo ni Sara Duterte ng kanilang depensa at makapaghanda din yung mga prosecutor ng kanila ding depensa mga kababayan. So maganda yan. Wala nang maidadaing na reklamo kung sakali mang matagal, maumpisahan ito o di hindi na makakapagreklamo at makakapagpabebe etong kampo ni Sara Duterte na hindi sila nakapaghanda. Ipagpatuloy pa natin. simula ng paglilitis sa Marso. Masyado raw matagal kung gagawin pa ito sa Hulyo o pagkatapos ng SONA. Una nang sinabi ni Escudero na hindi nila ito mamadaliin. Pero para kay dating Senate President Franklin Drilon, pwede nang magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para sa impeachment complaint dahil kapangyarihan niya naman ito. Hindi na raw kailangan pang hilingin ito ng mga senador. Tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang paglilitis ng impeachment complaint at Kasi mga kababayan, tingnan nyo pagka nakalusot etong mga wait lang pakita ko sa inyo. Alam ko meron ako ditong copy nun eh. Eto Kapag ka nakalusot mga kababayan, yung mga tumatakbo, ewan ko kung na-save ko pero sana na-save ko mga kababayan. Tingnan ko lang kung na-save ko. Kasi kapag ka nakalusot yung mga tumatakbo sa slate ni PBBM, may impeach talaga etong si Sara Duterte. Kasi yan palang sina Lito Lapid, sina Tito Sen mga kababayan. Yan pala mga kababayan yung yung mga naandudun din sa impeachment ni Corona. Wala, hindi ko pala na-save. Hindi ko pala siya na-save. Wait, tuloy na muna natin to. Yung pala mga kababayan, yung pala mga tulad ni Pia Cayetano, yan pala mga kababayan yung mga bumoto para ma-impeach etong si Corona. So ibig sabihin mga kababayan, may experience na sila
dito po sa pag-usad ng impeachment. At kung sakali mga kababayan na palarin uli, itong mga nasa slate ni PBBM katulad ni Bong Revilla, ni Ping Lacson. Yan, si Ping Lacson na ando doon din mga kababayan. Ping Lacson, Pia Cayetano, at Tito Sen. Eto, si Gringo Hunasan. Yan yung mga naando doon mga kababayan eh. Yung mga bumoto para ma-impeach etong si Corona mga kababayan. Malaki pala din ang possible na kapag ka nakitaan nila ng talagang may paglabag etong si Sara Duterte, mga kababayan, malaki ang possible na ma-impeach talaga po etong si Sara. Kaya pala ganun na lang kadeterminado etong kampo nitong si Duterte mga kababayan na makapasok yung kanya mga senador. Kasi mga kababayan, ramdam nila na kapag ka hindi kinaya ng depensa ni Sara Duterte, etong si Sara Duterte ay napatunay na may nagawang maanumalyang paglustay ng pera ng taong bayan, may impeach po talaga siya. Kasi nga, unang-una, ang pinakikinggan din kasi dyan yung ingay ng sambayan ng Pilipino at yung lalim ng ebidensya mga kababayan or tibay ng ebidensya. So ngayon, kung matibay yung ebidensya na hawak ng prosecutor at napatunay na nagkasala si Sara, may impeach po siya. Kaya yan ang kinatatakutan ng kampo ni Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Tapos bago mag-fire ang termino ng 19th Congress. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So yan, maliwanag naman mga kababayan, sabi ni Senator Coco Pimentel, itigil muna ang pamumulitika, umpisahan na daw po agad yung impeachment. Pero sabi ko nga po sa inyo, dalawa yung tingin ko dyan. Una, kung masisimulan ng mas maaga, mas maganda. Mga kababayan, kasi maaga matatapos. Pero kung yan ay June or July after SONA ni PBBM masisimulan, maganda rin naman. Bakit mga kababayan? Kasi pagka umusad na yung trial, wala nang pwedeng idahilan pa or hindi na pwedeng magpabebe yung kampo ni Sara Duterte at sabihin hindi sila nakapaghanda at hindi nila nabasa mga kababayan yung article of impeachment. So wala na silang mapipwede pang mga katwiran at hindi na makakapangatuwiran pa etong si Sara Duterte at makakapagdahilan kung bakit hindi siya nakaka-attend dun sa trial. Mga kababayan, at makakapaghanda rin etong mga tatayong prosecutor, mga kababayan, para naman doon sa kanilang depensa. So parehas maganda kung iisipin po natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, kahit pa tumagal yan, ang maganda dito, matuloy yung impeachment, umusad. Mga kababayan, at kung may kasalanan si Sara, mapapanagot siya para hindi na pamarisan ng iba pang mga politiko. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na etong kampo ni Sara Duterte di umano, kaya sila nag-file mga kababayan ng petisyon para ipawalang bisa etong impeachment laban kay Sara Duterte. Ang tingin dyan ng iba mga mambabatas at ni Atty. Larry Gadon, natatakot na ang kampo nitong si Sara Duterte. Pero gaya nga ng sabi ko, kung talaga may tiwala etong si Sara Duterte sa kanyang mga abogado, alam niya na kaya siyang depensahan yan. Pero nakakapagtaka, ngayon pa lang nagpapakita na sila na parang takot na takot na.